Magandang oras mga ka-art lover. Meron tayong balita dito. Ito'y isang throwback na balita. Bigyan natin ng reaksyon. Ang tanging Pilipina. Ito yung tanging Pilipina na nadisgrasya sa gera ngayon ng Iran kontra Israel at Amerika. Well, dito makikita natin na napakaganda pala talaga ng benepisyo na ibibigay ng Israel. Katulad na lamang nito, hindi naman sinadya, tinamaan ng ballistic missile ang bahay ng kanyang amo kung saan doon nagtrabaho itong kawawa natin na OFW sa Israel. At ang maganda dito ay talagang kinukompensate, binigyan ng sobrang halaga ang ating kababayan ng gobyerno ng Israel. Kaya ito atin pakinggan kung anong nangyari. I would like to share this opportunity and address the family of Marian de Vera. And mainly every kababayan, every Filipino is basically now mourning the loss of Marian. And the Iranian regime is accountable for this loss and for the loss of many others who lost their lives. More than 14 people have lost their lives, and there are many wounded. Ayan, talagang Iranian regime somebody needs to be accountable, and the kasi Iranian regime is ballistic accountable missile for na that. yung ginamit eh. Mantakin nyo yung bahay ng amo niya ay merong bunker yun sa ilalim ng lupa. Pero hanggang bunker tumagos yung missile eh, kasi ballistic missile nga. Kaya tudas lahat ng nakatira sa bahay, kahit na nagtago sila sa bunker, ay umabot doon, tumagos ang missile ng Iran. Eh siyempre hindi naman yun, di ba, hindi yun friendly fire. Kasi nga galing talaga yun sa Iran at gusto ng Iran na pulbusin ang Israel. So ganun ka ang Iran. Wala silang target eh. Tina-target nila basta lamang papasok yung missile sa Israel at kapag may tamaan sila na isang bahay doon sa Israel ay masaya na sila. Hindi tulad at Israel nang tinatarget talaga nila ay military facilities. At yung nakikita natin na tinarget na mga building, nagtatago kasi doon ang mga IRGC soldiers ng Iran. Kaya tinarget nila. Ang style kasi ng Iran ay doon sila magtatago sa mga hospital, sa basement para sabihin na hospital. At kapag binumba ng Amerika ang hospital, sasabihin na naman nila na tinarget ng Amerika ang hospital. Yun pala, sila yung nagtatago doon. So yan yung katotohanan. Pero ngayon, alam natin na ang Israel pala, kapag ganito ang mangyayari sa ating mga kapatid na Pilipino doon, ay nandyan talaga handang tumulong at handang ang pati damdamin natin, damdamin ng naulila ay kanila talagang inaano, no? They will take care of itong the family of the deceased. Mary Ann yata yung pangalan. At mabait ha, kaya maraming salamat sa Israel sa pagtulong sa ating mga OFWs. Well, they are targeting civilians densely populated. Well, they are targeting civilians densely populated, and their aim is to cause harm to civilians. Tama. We are targeting and pinpointing the headquarters of the Iranian regime and their revolutionary guards, and we are attacking their nuclear Tama. plants. We are very targeted, and if there is, God forbid, a loss of Iranian lives, we will do the utmost to make sure that to minimize this damage. And if I'm going back to Marian Rivera, we are totally accountable. Just yesterday, pati our pala president presidente had met with ay Bernie, nagkipagkita mismo Widora, dito sa the Pilipinas, husband of Marian. sa Embahada ng Pilipinas, sa asawa ni Miriam. Grabe ang galing talaga ng Israel, no? Hindi sila yung basta na lamang tayo iiwanan eh. Kasi naman nagsilbi naman tayo sa kanila as an OFW. Di ba? Pero kaya binahagi ko ito para makita naman natin gaano talaga ka bait ang Israel at gaano ka makatao. Hindi kagaya dyan sa Iran, baka tatamaan yung OFWs natin dyan, ay wala silang pakialam, di ba?
and again shared his deepest condolences on behalf of the people of Israel, and also and again shared his deepest condolences on behalf of the people of Israel, and also we are taking accountable, and we are going to pay a servant a compensation for losing of life, although we are not the one to be accountable for it, because the one who shot the missile, the one who killed her was the Iranian regime, but we are totally accountable. And if an Israeli or an OFW Filipino or any other foreigners is being hurt while he is staying in Israel, we will see ourselves indebted, and we would always hug this family and provide support. We cannot bring back Marianne, but we can try to ease the pain as much as we can, and the Israeli government and people see themselves as accountable for doing the right thing always, while the Iranian regime is choosing to indiscriminately hit densely populated areas and causing life lost. At the end of the day, in war, we also lose citizens. But while we are tragically Ayun, mourning so, the loss, and while nga as we are mourning the nag-mourn loss tayo of Marianne, sa the Iranian pagkamatay regime ng is ating kapatid rejoicing. na OFW, ang Iranian regime daw ay sumisigaw na masaya, nag-rejoice, while ang Israel at Pilipinas ay nalungkot tayo sa nangyayari. Pero ang maganda dito, kahit pala sakit sa loob, ang Israel ay they are trying to ease the pain sa mga kamag-anak ni Marianne na disgrasya sa Israel. Kaya ngayon ko lang narinig na pati pala pain, pati sakit ng loob ay ginagawa ng Israel na ease the pain sa mga kamag-anak ni Marianne. Napakagaling. Yung mga OFW natin sa Middle East, di ba? Pag namatay, lagay lang sa casket eh. Ilagay lang sa box, tapos iuwi dito. Wala yata akong narinig na compensation eh. Baka pamasahe lang sa eroplano ng kabaong. Kaya napakagaling pala talaga ng Israel. Kaya nga, noon pa man, di ba, ay atin kakampi na yung Israel na yan eh. Sa pananampalataya, sa paniniwala sa Diyos, ay Pilipinas at Israel ay back to back talaga yan eh. Nasa likod natin ang Israel, tayo naman nakatingin din sa Israel. Kaya dito natin makikita sino ang kaibigan, sino ang kaaway sa panahon ng giyera. Mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa napakabait ng gobyerno ng Israel para sa ating mga OFWs? Pag-i-comment sa ating comment section. Ako'y magpapaalam na, at huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang. Hanggang sa muli, paalam. Ingat ang lahat.